Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mugid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan, naghahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isarwang edisyon sang pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Mayo 21, tuig 2026. Sa akong mga kasimaryo sa Barangay Ferrares, Sara, Iloilo, Happy Fiesta Gid. Ininababian ang ika-3 sa apatanan ka Webes karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinahanglan ikaw pwede nyo tubtob alas 9:55 subong nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kauturan naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, mayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad kanagaupod sa aton nga pagpalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kay iban pa. Mabaton live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton sini nga pagpakalagad sa mga adlaw sa nga Webes, nakip sa aton nga pag-istoryahan ang tuhoy sa ginbuksan nga 11th Regional Organic Agriculture Congress o kung ang 11th ROAC Bakabiana. Hindi nga aktibidad na ginapangurahan sa Department of Agriculture Western Visayas na ginatabugan sa mga organic agriculture practitioners sa bugos nga Western Visayas. Tikman sa aton nga pag-istoryahan ang mga pagtiwa sa Department of Trade and Industry at Department of Agrarian Reform. Pero antes kita mabiyan magkuha sa mga latest nga balita, check naman anay ang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo amangin paniempo sa mga adlaw sang Webes, Mayo 21. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga.
Kaupo naton ngayon sa Pihak Galinya ang aton sining koneksyon sa DOST Pagasa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Webes, May 21, 2020. Easterly sa nag-aapekto sa may Luzon, Cag, Visayas. Dire naman sa Western Visayas, mag-experience ka sa magalugal-umon, tugtog-magalumon sa kalangatan, na may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, panglasyon, panag-uob. Labi-labit hapon sa kagapihon, tugas ang easterly. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin na maghahaling sa direksyon northeast, na magadalas ang makanay, tugtog makasara na pagbalot ng ating kalagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw na putlak din ng alas 5:27 kagin ng aga pag magatunod din ng alas 8:00 ng hapon. Tagang ating forecasted maximum heat index para sa karon ng adlaw ay posible magalabot 40 degrees Celsius. Pag muli ang ating latest weather update, halin din may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagin na. Salamat. Ma'am Leonor, kahapon, kagina pa sa few days sa talalupang doon ang pagilat, paggurugalom, pagdaguob, especially sa adlaw o kung sa oras ang hapon, subong man sa early nga kagabihon. May we know, ma'am, may mga area gid bala sa Western Visayas nga ginulan na kahapon o kung na most likely diri lang sa syudad sa Iloilo ang kasubong sila nga sitwasyon. Yes sir, sa kagahapon sir may mga natisyaran kitang mga pag-ulan-ulan sa may bahin sa Aklan, sa may part sa mga Aklan, Antique daw, halos naman daw sa may portion sa Antique na ulan dito, sa may southern nga part sa Iloilo, may mga pag-ulan kita nga na record. Ayun. Ma'am, sa aton sini ginatamdan nga satellite image, may ara sang daw may ni ma'am, weather system ba ni ma'am sa kilid sang Mindanao ayon, particularly sa eastern portion malapit sa border sa aton sini nga part. Well, sa dokaron sir, no, amo niya cloud sector nga gina-monitor natin sir nga posible nga mag-develop into LCA sir ang cloud sector. So, amo pa lang niya gina-monitor natin. I see. Pero as early as now, ma'am, hindi pa man naton matumod kung ining cloud system would most likely develop into a typhoon category or sa isa ka bagyo. Yes sir, as of now, continuous monitor mga kita sir sa mga cloud clusters. Okay. May possible man nga mag-develop na LCA, pero kung mag-develop siya into tropical cyclone, amo pa na hindi natin makapag-process. Medyo kaya iyan. I see. Ma'am Leonor, another concern naton, may we know ang heat index not only diri sa syudad sang Iloilo kundi subong man sa iban pa nga area sa Western Visayas, subong adlaw sang Webes. Yes sir, sa mga warehouse city copies ay posible sila maka-experience sa 44 degrees Celsius. Ang Mambusaw Dumangas Iloilo. Mambusaw copies kag Dumangas Iloilo, posible sila maka-experience sa 42 degrees Celsius. Kag ang Lagran Hala Carlota Nagas Occidental ay 41 degrees Celsius. Ayun. Ma'am Leonor, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gyud salamat kag padayon. Welcome sir. There you have it, Mabian, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa inyo sang Pag-asa Iloilo. Partner, kahapon sa Dumangas nag-ulan na ya kagabi. Yun kagabi dito ya sa bahin sang San Miguel. Way patay lang ang dinaguob kag pagpangilat pero silak lang adlaw ka ina daw ay gid pagtupa ang ulan. Tigyapon kapaang bisan na gabiron. O halong gid mga biyan ha sa sining epekto sa mataas nga heat index ang aton sining ikang lawas ang iga prioridad gid no sa pag bulad naton sa adlaw no, as much as possible i-limit gid ang exposure sa direct sunlight at the same time mag-inom gid sa bastante nga tubig para likaw kita sa dehydration kag subong man malabot naton mga biyan no ang
maayo nga panglawason sa pihak sang sining mainit kag mapaang nga panyempo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:14 na sa aga. Sa aton nga pagparubalik, istoryahan naton mga biyan ang ining ginbuksan nga Regional Organic Agriculture Congress na isa ka pagtililipon nga ginapangunahan sa Department of Agriculture Western Visayas sa katuyuan nga matibong pa ang organiko nga pamaagi sang pagpanguma. Bukod ang sa isang pagpanguma nga wala iya nagagamit sa mga pestisidyo, chemical, nga hindi maayo hindi lamang sa aton nga palibot kundi pati na sa aton ikaayong lawas. Hindi kaiban pa nga mga impormasyon na aton nga patpaton pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung hidandang relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako.
At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Sa gihapon nagapabati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier mga biyan, formal na nga ginbuksan sa Department of Agriculture Western Visayas ang Regional Organic Agriculture Congress o kon ROAC 11th edition mga biyan sa siniiyang aktibidad kung sa diin ginatambungan ini sa madamo nga mga organic agriculture practitioners sa bug-os nga Kabisayan nakatungdan. Ang ining aktibidad mga biyan, nagatuyo nga itibong ang organic agriculture kag maistoryahan ang nanoy tuhay nga mga panghangkat nga ginaatubang sa nasambit iyang mga organic agriculture practitioners. Nakip sa mga topiko sa sining nga Congress ang mga ginagamit nga teknolohiya sa sari nga tanom, pag-obra sang organic feeds kag konsepto sang trash to cash kung sa diin ang mga ginakabig nga basura o kung mga waste mga biyan ginagamit pa nga mapuslanon nga butang agud hindi na maggasto pa ang mga mangungumang naga-engage sa organic agriculture. May pag-ambitanay man sa mga best practices halin sa mga grupo sang mangunguma. Nagalaw mang DA nga pinagi sa sining aktibidad, madamo ang maganyat nga magsaylo sa organic agriculture. Ilabi na nga ang ining nga pamaagi, hindi lang barato kundi mas mapuslanon pa sa palibot kag sa ikaayong lawas sang tawo. Yari ba lang mga biyan, pamatian naton ang kabahin sa langin pahayag ni Director Sir Lina Coelho, isa sa mga Regional Technical Directors ng DA Western Visayas kag nagaserbe nga focal person sa DAWV sa organic agriculture. On behalf of the Department of Agriculture and our Regional Executive Director, Sir Dennis R. Arca, si Ma'am S. Soles, ang aton RTD for Operations. And we're very lucky this month of May. Suma natin iniwat ang ating 11th Congress sa Organic Agriculture. This is a Farmers and Fisher Folk Month. So, we are joined by two directors representing our executive, the national government, and our farmer. No? So, our vibes this noontime is very high in terms of energy and of course in emotions and in passion for organic agriculture. So in context,
organic agriculture remains as still a key driver, no, for resiliency of agri-food systems. And it is also a pathway for enhancing local communities because our focus is rural rural communities, the smallholder farmers. Sa namba ni Director kanina, this should not be taken in isolation in the context of agri and fisheries sector. No? So this occupies a certain percentage in the totality of the sector. So under the law, the minimum is 5% of our in terms of that area for the effective areas for agriculture, but we are not prevented to exceed in 5%. So this is also a platform to promote stewardship in environmental and to advance food and nutrition security across the region, in Region 6, and also in our country. So under the environmental and social governance, this organic agriculture is very important for the health of the people as well as the economic stability of the nation. Yes, thank you, Ma'am Sar. It is now open the floor for the questions from the members of the press. Good noon, I'm for Local Philippines Agency. Ma'am, may we know if how many percent of our agri areas in the region are into organic na? And ano ang mga challenges na encounter sa pag-promote sila? And ano ang mga support na ginahatid sa department para pag-ginang mga massive promotion? Thank you. First, as to percentage for Western for Panay and Guimaras, since di natin maginay na ang Negros ang unang na para na Region 6 in terms of organic agriculture because of their fight against GMO. So, and under, before the Organic Act, the Philippine Organic Act, Negros was already ahead of us. And naunahan sila sa third-party certification. We have the NICERT as our first third-party certifying body here in Western Visayas before the separation of NIR. But we have already now the figure for Panay and Guimaras is 7%. I cannot really recall, but I have here the figure in my notes as to the total effective area in agriculture, and that for organic agriculture is 7%. As to the gaps or challenges, first is the yield gaps. Kita ginay when a farmer transition from synthetic into organic agriculture, masuffer na siya sa yield gaps. According to studies at sa programs, sa National Organic Agriculture Program, ang yield gaps natin is between 10 to 30% compared to modernized agriculture. And that 10 to 30%, mag-equate na siya sa first, second, and third year of the transition period. Because the organic farmer could only enjoy and see something significant effect on the 5th year already of being an organic practitioner. Transition from barren, sa iban sila mga
nag-start din sila from zero na hindi siya fertile na soil. Mga about 18% slope, so silted, some of those. Some iagidyan originally, with the practice of organic farming or natural farming from the start. For the support, so ang atong region, National Organic Agriculture Program, ang trainings, kaya siya propagation, promotion, and development. So, dapat the farmer must know the total value chain of organic agriculture, which really starts from the very life cycle organic value chain, from the eco-friendly practices or farm inputs to soil preparation, to production, to distribution, and even to the consumer aspect na sa utilization and to the certification of products. So trainings in every segment of value, of total value chain of organic agriculture, we must really train the farmers. Second, kung the PGS, the Participatory Guarantee System, ma-apply pa lang sila, ina-assistihan man nila natin in terms of technical assistance with BAFs, with DA, regulatory division, until such time na ma-registered na sila as participatory guarantee system farm association or groups or partner. So minimum of 5 groups in 1 PGS ang aton na requirements. Later on, kung makagraduate na sila, certified na sila, may OALP kita na support, which is Organic Agriculture Livelihood Programs. May ceiling ang every PGS group. For each PGS groups, ang ceiling is 5 million utilization in a different forms na according niya sa ilan need. So, may proposal, writing workshop ina sila, and then gina-assess na natin, and then staggered according sa need nila ang mga components ng ila OALP or Organic Agriculture Livelihood Project. Dapat yan mga biyan, ang naging kabahin sa pahayag ni Director Sardina Cuello, isa sa mga Regional Technical Director sa DA Western Visayas, tuhoy sa mga suporta nga ginahatag sa Department of Agriculture sa aton sini nga mga organic agriculture practitioners kag subong man sa mapanghangkat kay atubang karon sa nasambit iya nga sektor. Lakip na diri siyempre ang mga pagbag-o particularly sa produksyon, sa ani, sa aton sini nga mga organic agriculture farmers sa unang nga mga tinuig sa ila sini nga pag-transition o kung pagsaylo sa organic agriculture from the traditional o kung naanda na naton nga synthetic agriculture kung saan nagagamit iya sa mga chemical, mga hilo para sa mga kasapatan o kung sa mga peste nga ginatanaw no hindi lamang makahalalit sa ikaing lawas kundi pati na sa aton sini nga palibot. Naghatag man sang ila sinitag sa mga mensahe ang pila ka mga organic agriculture practitioners sa bugos nga Western Visayas kag ila nga ginpaambit nga pinaagi sa pagsaylo sa organic agriculture nagmag-an ang ila sini nga pamatyag knowing ang ila sini nga gina-producer o kung ang ila sini nga gina-baligya nga mga produkto masigurado nila nga hilway sa anuman nga impluwensya sa nga chemical kag safe gid para sa ikaing lawas sang mga pumuluyo kag ilaman nga paambit nga madamo sang ilang produkto nga sa baylo nga magdubo bangod nga gagamit gid sang puro organic mas nagtaas pagid no kag ilagi nga ginapabugal nga through this organic agriculture nagdubo gid katama ang ila sini nga gasto sa kaumahan. Way na sa nga ginabakal nga mga pestisidyo, wala na sa ginabakal nga mga fertilizer o kun abono
kag nagalibot lang no sa ila sining kaumahan ang mga raw materials nga magamit para sa ila sining nga kasapatan, para sa ila sining nga mga tanom, which makes the environment more beneficial hindi lamang sa komunidad kundi sa ila mismo nga mga mangunguma. Samtang sa iban pang balita, formal man nga ginbuksan kahapon kadugan sang pagsugod sang sining Congress ang Organic Agriculture Product Exhibit sa Casa Real de Iloilo. Ang aktibidad magalawig tubtubwas nga adlaw Mayo 22 kaya ginapakigbahinan sang siyam ka asosasyon sa mga organic practitioners sa rehiyon. Ini ginalakipan sang Tubungan Vegetable Producer Association, Aklan Provincial Organic Producer Association, Pototan Organic Practitioners Association, Kabatuan Organic Farmers and Practitioners Association, Guimaras Organic Forerunners Association, Dao Organic Farming Producers Association and Traders Association, Slow Food Bigawanda, Namocon Farmers Association kag ang Integrated Diversified Farmer Association of Saraga. Tanyag sa mga asosasyon sa publiko ang nanuaytuhan nga produkto kaangay sa mga utan, prutas, panakot, ilimnon kag kalanon kagin patubas kagin proseso sa organiko nga pamaagi o kung wala sang lakot nga chemical. Ang exhibit ang kabahin sa mga aktibidad sa nagapadayon nga 11th Organic or Regional Organic Agriculture Congress diri sa syudad sang Iloilo. Alas 9:35 sa aga. Magatay lang kita sang malipot nga pahanumdom sa aton nga pagpanumbalik dugang nga mga balita nga gintipon sa aton mga kopdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team aton nga igapaambit sa inyo pagkatapos lamang isang malipot nga pahanumdom. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 na sa aga. Sa gihapon, nagapamati ka po sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:38. Radyo Pilipinas. Sa sining oras mga biyan, magkuha kita sa update gikan sa aton kaupod sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team tuhoy sa paghiwaton nga Ease of Doing Business Fair sa Iloilo Terminal Market. Balo naton ang detalye sa sining balita, ano bala ang mga ahensya sa gobyerno ang magatanyag sa ila sining mga serbisyo sa
report ni Lodi Marian Grace Erinieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lods, good morning. Lods, good morning. Ang aton nga Anti-Red Tape Authority o kon ARTA in partnership sa aton man nga Iloilo City Government magahiwat Lods sang Grand Ease of Doing Business o kon EODB Fair sini nga tuig no sa palabuton nga Lods nga May 25 to 26 kaghiwaton ini Lods sa aton nga SM Iloilo Terminal Market. Kag sakto inalods no miara kita sa mga nanuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno nga magabuylog sa siniman nga pagahiwaton naton nga EODB Fair sa May 25 to 26. Allow me Lods no nga lawago naton for the information man sang aton nga mga tagpalamati kung ano bala ining mga ahensya sang gobyerno. Lakip diri Lods no ang City Government, Department of Foreign Affairs, Government Service Insurance System o GSIS, Home Development Mutual Fund o kon Pag-ibig, lakip man diri ang Land Transportation Office, Philippine Statistics Authority, Bureau of Internal Revenue, Department of Information and Communications Technology, Department of the Interior and Local Government, lakip man ang Department of Trade and Industry, Social Security System Iloilo Mandurrial Branch, lakip man diri no ang Professional Regulation Commission, kag magaupod man no ang Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Health Insurance, Philippine Information Agency, Civil Service Commission, lakip man ang Bureau of Fire and Protection, Department of Health, Department of Social Welfare and Development Field Office 6, Philippine Postal Corporation, Land Bank of the Philippines Iloilo Branch, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Agrarian Reform, provincial government sang Iloilo kag ang aton nga Department of Migrant Workers for a total lots no of 25 ka mga agencies no and LGU nga magaupod sa sininaton nga pagahiwaton nga AODB Fair sa palaaboton nga May 25 to 26. Sandig diri lots no sa ginpagwa nga Memorandum Circular number 2026-002 sang aton man nga ARTA nakaabotang diri lots nga ti ang bulan sang Mayo gina-declare month of May every year declared ini siya no bilang National Ease of Doing Business Month. So isa man ini lods no sa reason nga magahiwat kita sang fair and at the same time no dalon ang mga ahensya sang gobyerno sa isa ka lugar para nga ti magtanyag no sang ilang nanuhay-tuhay nga services sa aton man nga mga pumuluyo. Sa nagdirilod sa siniman nga circular, nakabutang diri no nga ang EODB Fair pagapangunahan ini sang aton nga ARTA kag lakip diri loads no sa mga services nga igatanyag ang applications for national ID, passport, BIR-TIN ID, lakip man ang GSIS e-card, Pag-ibig loyalty card, PhilHealth ID, LBP savings account, driver's license kag iban pa no nga sarang matanyag sang aton nga mga government agencies and offices. Ayun, so bintahagin ini loads especially sa mga kultura naton nga for the next week may mga transaksyon sa nanay-tuhay iya nga mga opisina sa gobyerno kaysa isa lang ka lugar 25 ka government agencies ang mahimo nila mapalapitan kag makuhaan sang serbisyo nga ila sini nga kinahanglanon. Yes, correct ina lods no. For example, abi halin ikaw no sa province of Iloilo makadto ikaw sa PSA no or ma-process ikaw abi dira sang birth certificate nimo kay ti kinahanglan nimo mag-apply obra mahapos na lang kay for example ara man dira ang PhilHealth, ara man dira ang SSS naton or kung government employee ikaw ara man dira ang GSIS sa isa ka lugar. So mas madasig no kag hindi kinahanglan na nga maggastos ang aton nga mga pumuluyo sa ilang nga plite nga magkadto no sa different offices dira ya sa aton nga pagahiwaton nga EODB Fair isa na lang gid ka lugar. Ayun, so sa aton sini nga makulturan take this opportunity especially subong at kamahal ka plate loads o kuna kamahal sang gasolina no especially sa mga naga commute no bulig ini sa aton sini nga gobyerno kasi isa lang ka lugar mahimo mo na ma-avail ang mga serbisyo nga kun sa regular nga adlaw nahamtang ini sa mga nanuhay-tuhay nga mga lugar diri sa syudad ang iban ara pa sa Banwas ang Santa Barbara o ti subong iya kadto ka lang sa isa lang ka lugar ang mga basic services sang sini nga mga opisina
sa ranggil nga maangkon. Yes. Kag syempre Lods, hindi mabalasan ang aton nga mga kauturan no kay paghiwa ini sa aton nga SM Iloilo Terminal Market ang aton bag-o nga bukas nung terminal market. So may aircon dira, maligwa no isa kita sa mga nakabisita man dito no sa terminal market and mind you malapad ining lugar. So it can accommodate siguro Lods mga inilang ginatos but linibo naton ka mga kauturan nga luyag mag-avail sang services. So kinahanglan lang gid Lods no ang ilang effort kumbaga no sa pagpadulong sa terminal market. Ang nami pagidara sa venue Lods kay kung magutom ka ara, sa mga palamahawan Yes. sa bisita ka tuligad bodo ka tahom gid may budget ka lang bastante do hindi ka na magbiya dito sa Iloilo Terminal Market kay wala too ang kalan-an nga nagatanyag sa mga saboroso nga pagkaon. Yes, kag kung gusto mo paninda, ti magwa ka man, maghalin ka dito no sa piyak sa may wet market naton. So kung para kumbaga kung isa na lang ako magpauli ikaw pagkatapos nimo abi process ang imo nga mga documents, kung gusto mo pagpauli nimo may bit-bit ikaw dira nga mga pagkaon o kung lutuon, pwede gid makabakal. Ayun, Lods, madamo gid nga salamat sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Mayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, mga biyan, updates sa naghilapit nga pagbukas ang EODB o kung Ease of Doing Business Fair nga hiwaton mga biyan sa SM City Iloilo Terminal Market sa maabot iyang Mayo 25 kag Mayo 26. Mind you mga biyan, that's Monday and Tuesday sa aton sining nga mga kauturan nga may mga transaksyon sa 25 tanan ka mga ahensya sa gobyerno nga gina-mention no, ni Lodi Marian sa aton sining nga pag-upod sa sining Ease of Doing Business. Nakit mga biyan diri ang Iloilo City Government, DFA, GSIS, Pag-ibig, LTO, PSA, BIR, DICT, DILG, DTI, SSS, PRC, PCIC, PhilHealth, PIA, CSC, BFP, DSWD, PhilPost, Land Bank, TESDA, DAR, ang Province of Iloilo or Iloilo Provincial Government, kag especially ang ARTA mga biyan. Samtang speaking of mga farmers kaina mga biyan, ang aton sining nga mga mangunguma gikan sa nanituhay nga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nagatanyag sang ila sining nga mga nanuhay-tuhay nga produkto sa weekend market. Sa nagligad nga Mayo 15 mga biyan, formal na nga ginbuksan ang ining extended weekend farmers market sa tubang sang Vista Mall sa Banwa sang Uton. Ang aktibidad programa sang Iloilo Provincial Government katuwang ang Vista Mall Iloilo, Georgia Estate kag Department of Agriculture Western Visayas. Sa mga hindi familiar sang lugar mga biyan, malapit lang ini sa Hibaw-an flyover, particularly sa Polo Maestra Vita Uton. Nakip sa mga ginatanyag nga mga produkto sa sining weekend market mga biyan, ang mga preska nga utan, prutas, organic na bugas, panakot ka mga kakanin, dala sa mga mangungumagikan sa Kabatuan, Kalinog, Lambunaw, Leon, Miagaw, Uton, Pavia, kag Santa Barbara. Sa aton nga na-interview mga biyan nga nagpasakop sa siniiyang weekend market, si Sir Efren Gano, pinuno sa kooperatiba sa mangunguma sa Uton, kag nagpabutyag nga dako gid ini nga bulig ang proyekto sa ila sini nga mga mangunguma agud nga mabakal ang ila mga ginabaligya nga utanon. Nagalaom si Gano nga magasige-sige ang ining aktibidad tubtob maanda na sa Mailonggo ang pagpalapit sa lugar para magbakal sang ila produkto. Nagpasalamat naman si Ana Marie Abangan sang Polo Maestra Vita Uton sa benepisyo nga dala sang programa. Suno sa iya dako nga buligid ang ining aktibidad para sa ila sining karinderya nga malapit lamang sa lugar. Ay bangod nga malapit sa ila sining area ang weekend market.
makatipid na sila sa gasolina tungkol sa gasto sa transportasyon kag makabig pa nila nga garantisado ang ginabakal nila nga mga produkto. Ang Extended Weekend Farmers Market mga biyan mangin bukas kada Biyernes tubtob Domingo halin Mayo 15 tubtob Hunyo 4 halin lasay sa aga tubtob las 8 sa gabi. Yari pambatian bala nato mga biyan ang nangin pahayag ni Sir Efren Gano, isa sa mga mangungumang nga nagabaligya sa ila sining nga produkto kag nagasurvey karon nga chairperson sa asosasyon sang mangunguma sa Banwasang Uton. Ano galing nga lang to, sir? Si Pringano. Anong asosasyon to, sir? Auton Farmers Producer Cooperative. Sir, ano kadako ang bulig nga ini ang partnership sang Vista Mall kag sang Iloilo Provincial Capital nga mahatagan kita sang panibag-o nga lugar para makabaligya sa inyong produkto? Kay ang diriti kung mag-click nito dako nga bulig sa amin nga mga farmers Kay iti daw sa ano ko daw ka nabla ka bawing sang aton nga baligyan subong ti manatani kon mag sige-sige kag mag sige-sige baligyan namon kag mag dumaanan na blang tao nga mag bakal diri magi sila makadto sila dala naman nagalaga sa Vista Mall. Bali sa subong sir, ano nga mga produkto ang inyong naging dala diri? Ati mga talong, alugbati, mga sari-sari sa ang mga kanang nga mga produkto namon sa muna nadala namon. Diyon maglawig ni sir kag mangin successful ang ini nga partnership, ano pa nga mga produkto ang lauman nga dalon sa inyo sa nga grupo? At ang amon nga ginano mga vegetable man lang kay farmers man lang kami mo. Luwas na sa Wala gani ka mukha ano sir, miyembro ang inyong nga grupo sir? Ang sa amon miyembro daw 41 na kami, pero ang active naman daw mga 36. Tapos ang inyong nga composition sir, bilog nga Banwas ang Uton sir or may specific lang nga barangay? Ang rating of ang sa amon nga farmers daw sa sari kami nga membro mo nga mga barangay. Nga araman barangay nga tagtatlo membro namon, may isa, may duha. Daw membro ibang sang ERB bala. I see. Muna nga kaginano pag isang data ni nga bulig sa amon. Sir, thank you sir. Sige. Dapat yan mga biyahan si Sir Efren Gano ang mangungumagikan sa Banwasang Uton sa giniwat iyang interview naton sa iya naangot sa pagbukas ng sining extended weekend market dito sa Vista Mall. Kanami mga biyahan kiti sa isa lang kalugar, madamo sa mga sarang pilian ng mga balaklon, may ara sa mga preskang mga utan, preskang mga prutas, may ara sa mga healthy rice, mga red rice, black rice, kag mga organic rice nga ginatanyag sa publiko sa mas barato nga presyo. Wala sang middleman kay halin mismo sa ila kaumahan ang ginabaligya nga mga produkto sa siniya nga lugar. Kadi sa aton mga kuturan nga wala pa nakabisita sa sining weekend market sa Iloilo Provincial Government in partnership with Georgia Estate kag Vista Mall Iloilo kag sa Department of Agriculture Western Visayas magpadulong buwas nga daw alas 8 sa aga tugtub alas 6 sa gabi or alas 6 sa aga tugtub alas 8 sa gabi mga biyan sa Vista Mall Iloilo Biyernes tugtub Domingo. Sa mga kauturan naton nga padulong dito magdala sa inyo sini nga mga tote bag o kun mga basket kaya as much as possible wala naton gina encourage ang paggamit sa mga single use plastic para makabulig man kita sa aton sini nga palibot. Oras sa Radyo Pilipinas 9:52 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Way naging kita sang oras kinabilin sa aton sa linga pagpangalagat. Dari nagilamang ko tumatong edisyon sa buong adlaw sang Webes, Mayo 21, 2026. Siliwat, happy fiesta sa akong mga kasimaryo dara sa Barangay Ferrares, Sara, Iloilo. Kag subong man sa mga sa ulog sa ila kapistahan sa buong adlaw sang Webes.
Sa nga ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.